Ayan, we're back. Wow. Welcome to Midnight DJ. It's already 9:11 p.m. Wow. Wow! On a Thursday night. Yeah. And we decided to record a pod. We're trying this weekday schedule kasi na-realize namin na yung weekends, Oh. aming nangyayari. Ilang mga libra, ang weekends namin ay laging puno. So True. nahihirapan kami maghanap ng common schedule. But by the way, my name is Obi. And I am Kate. And we are your Yo. millennial managers. Yeah. Parang hindi nagkakabay talaga. Dapat may prompt. Oh, okay. Anyway, ayan. So, welcome back, guys. Oh, kala mo talaga. So our 322,000 viewers. Viewers? Yes! Welcome to our 32,000 viewers. So, shared social media. Uy! Ayan, so, we're back on a Thursday night and we really want to record a pod on a weekly basis. So we're trying our best to True. make it a weekly habit. Yeah. No? And sana nag-enjoy kayo dun sa last na nirelease naming episode 10 about adulting. Yeah. No? And tonight, we're gonna continue on that theme na Yeah. sinimulan natin last week about adulting, ganyan, about living your best life. But before we go there, ano muna tayo? Quick check-ins. How was your week? Your highs and lows? Nakita ko sa post mo, meron kang na-discover something new today. Okay, so you want to share yung mga something new na-discover mo. How was your birthday? Yeah. Oo nga eh. Actually, parang ito yung isa sa pinakamasaya kong birthday. Oo eh. Kabog! Hindi siya yung sobrang daming ganap na parang hindi siya yung sobrang daming ganap na nag-travel or parang nagkaroon ng bonggang celebration. It's more of just really having yung closest people and yung mga parang super special people around me. Tapos parang masayang-masayang celebrations lang siya. Parang ang saya ko. Alam mo yun, parang, oh my God, I feel so happy. Parang in yung these days, I feel genuinely happy. Kahit na hindi yung parang sobrang engrande ng mga nangyayari. Parang simple joys lang talaga. Parang it keeps me grounded na parang, o diba, kaya naman natin maging masaya ng mga ganito eh. So yun lang. Parang sobrang daming celebration. Kasi nga October 1, parang bago pa mag-October 1, may celebration ka na. After na October 1, may celebration ka pa rin. So yun, parang I'm so thankful and ayun nga, as I've said, I remain thankful for the simple joys in life and it keeps me inspired to keep going. Parang ayun. And then going to my ganap, actually it was just last night, kahapon lang siya. I have recently discovered Time Left. So Time Left kasi is an app wherein it allows you to book a dinner with strangers and then kumbaga based on that booking, you will be group based on algorithm. Tapos they would book a restaurant for you, tapos you would attend at a certain time. I think it's usually Wednesdays at 7 p.m. around the world. So recently meron na sa Pilipinas pero I think meron na rin siya previously sa ibang bansa pa. And ayun, parang tinry ko lang na mag-book tapos ayoko pa nga sanang umattend. Parang tinamad ako at some point, parang ano ba 'yan, tinatamad ako or parang ano, kinakabahan, halo-halo and the like. Tapos parang sabi ko, sige na nga, attend na nga ako. Kasi parang gumagawa pa ako ng dahilan na parang, parang gusto ko munang magtrabaho tonight. Parang gano'n, parang gusto ko mag-work, parang gusto kong tapusin yung mga kailangan kong tapusin and the like. Kaya sabi ko, sige na nga, attend ako. Tapos ayun, pumunta ako do'n, unti-unti parang, nagdadatingan kami pero I was one of the, early early birds. So parang 7 p.m. pa lang nandun na ako. Tapos ang saya lang kasi, siyempre self-introduction, tapos later on parang questions, tapos yung batuhan ng question is ano, eh, maganda, eh, parang tanong sa'yo, isang tanong tapos sasagutin yung lahat. Tapos yun parang free flowing lang and ang maganda is parang we were respecting
whenever someone is speaking or parang whenever someone is answering the question, yun. Parang, so basically, you paid for the reservation or parang you paid for a seat to the dinner, and at the same time, you will also be needing to pay parang yung food or parang Yeah. yung restaurant na or the orders mo. Ang saya lang kasi maganda yung vibe ng group eh. So parang it was quality people. Parang nakakatuwa yun na nasamahan ko. And at the same time, parang kahit na strangers kami talaga, talagang hindi kami magkakakilala, nandun yung certain connect na parang, "Uy, vibe kami, gusto ko 'to, parang enjoy 'to." Tas yun, sobrang haba nung dinner namin, parang 7 na umalis kami, 9 PM, tas lumipat pa muna kami, parang Ba? 9 May PM, after tas party pa. umabot pa kami ng 1 AM, parang doon parang mas siyempre yung mga drinks and the like. Ayun, parang sobrang saya. Ano yan, may facilitator or Wala, kayo-kayo lang walang talaga? all. Ang maganda nga parang kaya niyong mabuhay ng kayo lang, parang gano'n. Parang ibo-book kayo ng restaurant ta's it's up to you whether you would show up or not. Pero if you paid for that, ticket, kasama ka na dun sa dinner. Parang either you cancel or you don't show up, nandun naman yung slot mo. So, parang ikaw na lang yung magsho-show up, eh. Tapos yun, parang I think depende rin siya sa group na makakasama mo. Thankfully for me, okay yung group na nakasama ko and it was just parang hindi siya totally light kasi parang at some point nagkaroon ng mga sharing, ng personal life or parang yung mga ano rin nila, parang personal experiences. Pero at some point may mga inspirational din. Parang sa'tin yung mga kaya parang nakakatuwa na parang, eh, medyo same din dun sa Your Millennial Manager PH na mga napag-uusapan namin kasi nga, we come from various industries, tapos almost same ages, 27 to 31. Tas yun, ang saya lang na parang, ay, feeling ko fit kami ni Ovi dito. Parang ganun yung vibe. As Kaya nga in, na-curious ako, eh, kasi ano kayang motive ng mga tao when they ah, join specific hmm, app ako para to meet with personally, people? gusto ko lang din talagang makamit ng new people kasi nga 'di ba, as very extroverted naman Correct. tayo in most cases, parang yun nga, parang as someone who Pero been parang soon, pero parang ang hirap nun 'no, pagpunta niyo dun wala kayong common ground pa, 'di eh. ba? For example ako, I meet with Hmm, strangers din. oo. Yung common ground namin, lahat kami nagbabasa ng libro. Kasi Ah, puma-attend ako ng mga silent reading, mga book discussions. So meron kaming common ground to mm, start with. mm. How was na wala kayong hindi niyo alam yung common ground ng bawat isa when you start the meet? I think yung common ground namin is that lahat kami gusto namin ng kausap or parang makasamang kumain at that time or parang we're all willing, yung common ground namin would probably we were all willing to show up and then share a piece of our lives. So, akala ko talaga and then Correct, correct. um, spend some time, knowing other people, especially even if they're strangers. Parang 'di ba, ang fun. At Parang actually feeling ko halos same kami ng mga reasons. oo, feeling ko para 'tong kunwari a-attend ka Hmm, ng yoga class na oo, kasi community building siya, eh, hindi oo. siya dating app. 'Di ba Mm, siyempre 'pag dating app mm. alam mo yung expectation na romantic, ganyan. Ito kasi parang community building in such a way na hindi niyo alam yung common ground niyo, ang common nga sabi mo, ang common lang sa inyo, eh, gusto niyong makamit pare-pareho ng ibang tao, ng kausap. Eh, Ang galing 'no, may business model pala na gano'n. pa actually naiisip May ko na market pala rin, kayo. eh, parang, na ang galing lang din talaga. Oo, ang Parang galing na nakaisip. Sinong pa-ano niyan, sinong I'm proponents? not sure, basta nakita ko lang maybe Bago lang siya sa Philippines, ngayon ko lang siya nakita, eh. nakita ko na siya recently pero yun parang, ay ang fun. Though before naman kasi ikaw mag-register dun sa app, may questionnaire. So parang I think that would also consider yung fit niyo within the group kung paano kayo Oo. magsasama-samahin. Ayun, so yun. I think gagawin ko siya once a month. Hindi ko siya kayang gawin weekly kasi every Wednesday siya. Parang mauubos ang social battery ko. Pero probably once a month, I'd give it a try again. Pero you can connect after, eh. For Yes, example, yung ayun, kasama sa search exactly. group mo, may group Um, na agad kayo. Kasi 'di ba parang sa resto magbabayad, puwede naman yung isa yung muna yung magbayad ta's gagawan na lang ng group chat later. Halimbawa sa IG Busy yung sa ka. magsisingilan. Though so far hindi pa kami sinisingil, eh. Eh, inaantay namin. Baka libre na yun. Amazing 'no, amazing. Companionship.
It really tells a lot about yung generation natin that longs for companionship, for True. community. Correct. Nice. Correct. But Ayun. anyway, so Yun mo. I'm happy with your birthday week. Matagal pa yung birthday week ko, next 2 weeks pa. But this week, since yung last nag-record tayo, I believe that was last Tuesday, last Mm. week. Not much happened. I think for this week, work, ganyan. Di ba yung work ko, dalawang work ko, may full-time ako, may part-time work ako. So, puro work lang. And then, may inorganize ako na raffle kasi nga magbe-birthday ako, magpapa-raffle ako ng books, ganyan. So, yan, nag-post lang ako ng mga content, nagbasa ng libro. Uh, so, mostly bookish. Alam ko na. Umattend ako ng book event last weekend na ano siya, book launch siya wherein may mga voice actors, theater actors, Oh. magbo-book reading. So, it was Wow. my first time attending a book reading session. It's really amazing, nakakatuwa. And then, like, yung book reading na yun, nag-meet din ako with other friends din. Pumunta kami sa Museo ng Pag-asa. Kasi meron silang second year anniversary. So, nandun yung mga Lenny supporters before. So, may mga live reading din, may mga spoken word performances, may mga singing. So, I've been dealing with a lot of arts and literature. So, I think that's the side of me that I'm trying to really nurture this year. Like yung arts and literature part of myself. It really makes me happy. Hindi din ako yung mood tracker ko sa phone. May mood tracker kasi ako since the beginning of the year. So far, yung buong linggo na to, naka-green pa lahat. So, Kasi nga, October. oo. Pero today, kanina medyo daming stress sa work eh. So kaya feeling ko muntik na ako maging blue. It really helps for me to track my mood. Para makita ko naman, itong buwan naman pala na to, kulay green naman mostly. Itong week na to talagang blue talaga. It really gives me, okay, hindi naman, life is not that bad na malungkot ako buong buwan. So, ayun. Tapos yung excited na talaga ako for the birthday month. Kaya, let's go October. Choose yung babasahin nyo. For yung book launch na yon, yung book reading, event yun ng author. So sila yung nag-define ng book. So I'll be meeting with the authors then. So I've been dealing talaga with Filipino literature right now. So I've been meeting with authors, ganyan. So next week, I think 2 weeks from now, I'll be attending an event. Invited din ako ng author. May book discussion din siya. Then the week after that, another book discussion with the authors. So yeah, I'm really, really happy. Feeling ko I made it as a book person. Ang dami mo ng milestones. Yes. Kaya ako natutuwa kasi feeling ko ang dami ko ng na experience as a bookish person. So, yeah. Baka magsulat na din ako soon. Charot. No, why not? Nadagdag natin yung sa mga lista ng mga gadgets. Nagsusulat ako nung high school. Di ba? Required ka naman gumawa ng mga tula, ganyan. Pero I really don't see myself as writer. More of talker ako eh. Pero let's see. Nagjo-journal ako eh. So, malay mo may laman pala yung mga pinagsusulat ko. We'll see. Realize na naman ito. Pero hindi naman siya malayo sa nagsusulat naman ako ng reviews, ganyan, ng thoughts ko, ganyan. Pero ang hirap kasi talaga magsulat eh. Anyway. Actually. Anyway, so today, that's our weekly catch up. And I think today ang pag-uusapan natin is how to manage your adult money. I think as managers, isa talaga sa mga topic na laging dinidiscuss naman sa companies pera. Pero yun nga, tonight we want to explore how can we manage our adult money, or how did we manage our adult money nung nagsisimula pa lang kami sa corporate. And up to now, ano bang mga nagbago from that point of view until now. So, paano ba? Ako muna? Nasabihin ko muna. For you, Obi, yun nga, parang how did you feel when you first earned your adult money? Yes, kaya mo talaga. Yes. Oo, as someone na galing sa slums Tondo. Charot.
3 on a gray pala. And as someone na hindi naman galing sa super well-off na family, I started earning fifth year college at ako nag-student assistant ako. So, that's the first time I started earning. Aside from yung nagka-work na talaga ako. Yung ginawa ko dun sa first adult money ko is pinang-Davao ko siya lahat. As in, pinang-travel ko siya fully. As in, kasi yun yung parang reward ko for myself na nag-student assistant ako. Napaka nonsense ng ginawa. Pinang-travel yung student. Supposedly kaya ako nag-work nun para may pangdagdag sa allowance. So, sobrang irresponsible ko naman talaga pagdating sa pera nung kahit yung college. Pero yung real first adult money ko nung nagtatrabaho na ako sa corporate, una, I think I bought phone para dalawa yung phone ko. May working phone ako tsaka may personal phone ako. Kasi yung work ko nagre-require na kailangan may phone. Tapos, eventually, naging isa na din kasi pareho ko namang ginagamit sa work and life yung isang phone na. Tapos, nag-subscribe sa Globe plan. Kasi kailangan mo ng pang connectivity, ganyan. So, and then, of course, yung malaking portion ng sahod ko, binigay ko sa parents ko. Kaya, feeling ko talaga wala natira sa akin. Pero, carry lang naman. Pero that's how feeling ko ang yaman-yaman ko kaya sige gastos ganyan. Kasi nga hindi naman ako nakakahawak ng ganung pera when I was not working eh. So nung nakahawak ko ng pera, parang may sarili na akong pera. Feeling ko kaya ko nang mabuhay mag-isa. Kumbaga wala nang say yung parents ko sa mga decisions ko. Kasi ako na yung kumikita for myself. Hindi na ako nakaasa sa. So yun yung feeling ko nung nagsisimula na akong kumita ng pera. Parang, I can make my own decisions. I can do whatever I want. I can buy whatever I want. With my own money. Hindi ako manghihingi sa parents ko. So yun yung feeling ko during that time. Ikaw ba? Ako, actually, yung sa career naman na talagang adult money na na-earn ko was actually parang signing bonus. Kasi meron akong signing bonus when I entered yung sa SGB nga. Tapos ang ginawa ko naman, nag-travel din ako. Punta ako ng Batanes, as in talagang before ako mag-start ng SGB days ko, ay hindi, magta-travel ako, magbabatanes kami. Sakto naman parang merong saktong period that time, di go. Tapos yun, pero yung sabihin mong adult money during nag-work ako as an audit associate in a public firm, I wouldn't say na naramdaman ko talaga yung adult money. Kasi parang during that time, nagre-rent ako. Tapos syempre, kailangan ko rin ng daily money para dun sa pang-gastos ko. Ganyan. Mga iba ka pang pagganap in life. Parang naalala ko nung nag-umpisa ako, lagi ako nangungutang dun sa ka-dorm ko. Parang, di. Baka naman. Tapos yun, kasi nga siya magaling siya sa pera yung ka-work ko dati na ka-dorm ko. So yun, parang dati talaga, ayun, parang looking back, sobrang hirap din talaga. Lalo ko 'pag nag-uumpisa ka pa lang. So I would say na halimbawa, yung mga staff level, lalo yung hindi gano'n kalaki yung parang market value in terms of initial salary, mahirap talaga. Yun yung talagang yung sa mga Lalo na pag wala ka namang support na from parents true, na true, true. yung iba kasi kahit nagtatrabaho na, binibigyan pa ng allowance ng parents. True, Yan. actually. Siyempre, ako naman nung nag-work na, as in talagang wala. Naalala ko nun, uwian ako eh. Imagine mo, nasa Ortigas ako to, uh, Oo, mamamatay talaga ako sa biyahe. araw-araw 'no? Nagkasakit ako nun first week ko sa work. Nilalagdat ako sa office kasi nga na-trauma ako sa, Biyahe. commute. Ay, grabe. First week ko palang nilagnat na. Uwi Dati ako pa eh. yun medyo maayos-ayos pa ata yung travel, yung transportation nun, paano MRT na yun eh. Siksika na din. MRT, FX, tas bus. oo, Yan. dami. As in, talaga makikipag-zombie ka sa bus. Kaya ang Hmm, hirap din. Nag-apart. After 3 months, nag-condo na ako nun sa Ortigas. Kasama ko yung mga college mm, friends ko. Wala mm. pa nga akong pang-down nun sa condo. Buti na lang may jowa ako na nag-down for me. Kasi talaga hirap na hirap talaga. Hand to mouth talaga ang sahod nung nagsisimula ako. Parang talagang maghihintay ka talaga ng sunod na sahod na agad. Ganun kagipit na parang pagkatapos yung sahod, talagang Di saktong-sakto sa ba? 15 days. Wala ka na talagang pera. Kape. As in nga ka talaga. Kaya talagang it really helps na you have people na
nakasurround sa'yo na willing to support you pag hindi mo kina-find. Oo. Ako, hindi ko naman nire-recommend no na mangutang kayo, ganyan. True Pero naman. kasi may mga bagay na hindi Oo, naiiwasan. oo, Yung time na yun. Talagang ang hirap kasi talaga mag-survive. mm. Kaya really thankful din ako sa mga tao na Mm. naging kasama ko during that hikahos moments. Kasi ang buhay, doon ko talaga na-realize na paano ko pinabuhay ng parents ko. Di ba? Parang sarili ko pala yung iniisip ko. Hirap na talaga ako. Paano pa pag may mga kids ka na binubuhay, pinag-aaral, ganyan. Oo. I mean, ang hirap. Agree. So, yun yung ano ko, experience ko din sa first adult month. And ngayon, ikaw ba, Kate? Tingin mo, in terms of like managing your finances, ganyan, how was the growth there? Ay, how long have you been working? Ako, 7 years. Pero in terms of finances, I would say na madami pa akong kailangang matutunan. Parang although, medyo mas natuto naman ako kasi ang dami ko rin pinagdaanan financially kasi nga ang kulit ko din, eh. Kumbaga yung finances ko fluctuating kasi siya dati lalo yung nag-umpisa ako na super wala, ta's later on nagkaroon, ta's later on nawala ulit, tapos kung ano-ano pang ginawa ko, nag-crypto pa ako, yung mga gano'n na parang mindless na spending or parang sobrang Invest. investments and the like, parang, teka nga. So yun yung mapapaisip ka talaga na tama ba 'tong mga ginagawa ko in life? Until now, though parang I would say marami pa akong kailangan matutunan, pero I'm really trying my best to do better, especially in terms of finances. Isa sa mga key learnings ko would be limit yung mga subscriptions, 'di ba? Parang gusto ko namang parang mag-subscribe sa Netflix, sa Disney, sa HBO, sa lahat. Gusto ko naman yun, eh, pero isipin mo, kailangan ko ba sila? So, parang maisip mo parang hindi naman. So, 'wag na. And at the same time, yung mga eating out, madalas pa rin ako nag-e-eat out, pero as much as I can, I also try to prepare my food. Kahit na yung simpleng kape, parang I would say na mas gusto ko siyang bawasan rather na parang alam mo yun, lagi halos araw-araw. And then siguro yung mga frequent travels, although gustong-gusto mo naman din talagang frequently mag-travel, pero it's not normal. Parang yun yung natutunan ko na whenever you see someone na frequently traveling, it's not something that is usually being done. Minsan, it's just the social media sometimes. And then siguro yung mga unnecessary debts. Ayun, yun yung mga key learnings. So, in terms of limiting yung expenses, parang yun yung focus ko. Kasi gusto ko naman magdagdag din ng income or parang, income stream, pero medyo pagod pa ako these days, eh. So, dun muna tayo sa something that I can control, which is yun nga, limiting yung expenses or parang yung spendings ko. How Correct. about you, OB? Naalala ko yung social media. Sobrang pitfall talaga ang social media when it comes to feeling inadequate, eh. Ah, So, yes, ako, kunwari wala na akong Twitter, ganyan. Kasi mm, feeling ko sobrang laki ng kino-consume niya sa mind ko. Then nung nawala naman siya, nung dinilit ko naman yung Twitter ko, nag-deactivate ako ng mga accounts, it didn't even matter na nawala siya. So, totoo. yung una feeling mo, laking factor siya sa life mo na hindi mo kaya nawala. Pero nung tinanggal ko siya, parang, okay, wala na pala akong Twitter for like, mag 1 year na yata akong walang Twitter. Wow! So, it really helped na ma-manage ko yung main. Kasi doon kasi 'di ba instant yung Mm, mga thoughts ng mga tao, tapos madadala ka sa group thinking, ganyan. Talagang parang nasa echo chamber ka ng mga bagay-bagay. So, sabi ko, ay, it's not doing any good. So, dinelete ko na siya, nag-deactivate na ako. Yung main account ko, dinelete ko na siya. Yung personal private account ko, kaka-delete ko lang ngayon. So, dalawang account na yung dinelete ko. Yung Facebook, hindi ko madali kasi really yun yung main social media na ginagamit ko, tsaka Instagram. So, talagang ang hirap. Minsan talaga isa siguro yan sa mga ano ko, nagiging bumibigat yung feeling ko. Yung gitero pala. Ay, parang may nakikita kasi anxiety, ah. sa TikTok, compare ka kasi talaga, Oo, hindi may true naman. iwasan. Mm, Na feeling ko normal reaction na nako-compare mo yung sarili mo sa iba. And mm, nakakaano siya, baba talaga siya ng motivation and stuff. mm, Talagang minsan pipilitin mong gawin, feeling mo kahit hindi mo pa naman talaga afford. mm.
Kasi sa mga natutunan ko, I think, sino bang kausap ko nun? Basta ang dami ko na kasing kausap about life. But isa yan sa mga natutunan ko lately na, am I doing this because I want someone or the people around me saw that I'm doing this? Or Oh. am I doing this because I love and I want to do Mm. this? So, lagi ko yan, pag may ginagawa akong bago na naman, for example, yung book addiction ko ngayon, ginagawa ko ba to kasi gusto ko lang mag-flaunt na mahilig ako magbasa o gusto ko talaga nagbabasa. Kasi hindi siya, it's not very cheap to buy books. Ang mahal ng libro ngayon. So, for me, ginagawa ko siya kasi gusto ko talaga siya gawin. So, may ganun na akong conscious mindset in terms of spending. Am I spending because of I want to do it, I really want to, or gusto ko lang magpasikat? Kasi kung yung gusto ko lang magpasikat, medyo napapa-double think ako na, baka hindi ko pa kailangan talaga yan. Pero kung gusto ko talaga, for example, I really love watching musical, I really love reading, so I spend my money. So talagang ganun yung mindset ko. Hindi pa ako sobrang tipid, sobrang gastos ko pa din talaga. That's why, yung sabi mo nga, kung hindi kayang magtipid, maghanap ng other source of income. So nandun ang track na yun. Nakakapagod. Lalo na ngayon, nasa sales ako, di ba? Sales agent, insurance agent ako. Tapos, may main job ako na full-time manager work. Mahirap, lalo na ibang skill set yung kailangan pag nagbibenta ka, ibang skill set pag nagmamanage ka ng supply chain. So, pero gusto mo yun eh. Gusto mong gawin kasi nga, alam kong sa sarili ko na hindi ako masyadong matipid na tao. So, yun yung money mindset ko right now. Na okay, dahil magastos ko, maghanap ako ng other source of income. So, ngayon, actively looking pa din ako kung feeling ko kaya pa naman ng energy ko. Baka maging tumatanggap po ako ng hosting gigs, ng event organizing gigs. So, kung meron po kayong alam. So, yun yung ginagawa ko. Talagang maghanap na lang ng other source of income. And I think gusto ko ding matuto talaga na magtipid. I mean, mahirap siya, pero Oo, yun. feeling ko in this economy talaga, kailangan natin magtipid. Pero parang considering your changes in salary bracket from before to now, how do you see yourself in regard dun sa lifestyle inflation? RB, ka-iPhone ako ngayon eh. Talagang lifestyle inflation talaga. Dati lang ako eh. Ano ba yung cellphone ko dati? Lenovo? So, hindi ko na maalala kung anong brand yung phone ko dati. Tapos wala naman akong postpaid dati. Ngayon Oh, naka-postpaid ko. So, wow. may lifestyle inflation na talagang kumakain sa labas. Kunwari, nasa condo kami ngayon, ang mga food namin laging order, ganyan, kasi wala namang marunong magluto. Talagang inflation kung inflation. So, naniniwala ako na may lifestyle inflation. I think ang key lang is dapat aware ka na tumataas din yung expenses mo. Hindi pwedeng blinded ka na tumataas yung expenses mo. Dapat consciously ka pa din nag-check, okay, kaya ko pa ba to? Or hindi na. So, talagang tumataas siya. Wag lang sanang sobrang taas na negative ka na. Yun yung iniiwasan ko, yung magne-negative yung financial balance ko. Okay. Ikaw ba? How was your take what's your take on lifestyle inflation? Ako, ever since kasi magastos talaga ako eh. Alam mo So talaga hindi nag-inflate, no? parang I live beyond my means. Yun yung parang ganap ko ever since nung bata ako. Pero siguro kasi ang tapang ko, Diyos ko. Pero kasi parang feeling ko parang yung tumatak sa akin na mindset is that God will provide. Parang ang Tama tapang ko naman din. is alam ko yung parang abundance mindset na parang parang kayang magawa ng paraan yan na later on maso-solve yan. Kaso nga sa sobrang tapang mo, you tend to be very aggressive or parang you tend to spend mindlessly or parang impulsive na you'd look back na parang, ay, ang dami na pala. Ay, sobrang gastos ko na pala. So parang hopefully for us, that's something na we limit, especially yung use of credit card. I think gamit na gamit na gamit yan. I personally, isa sa mga taong yun na parang sige, hanggat may limit pa yung credit card spend natin yan. Alam mo yun, kasi alam kong God will provide, pero hindi dapat gano'n. Alam mo yun, parang, ay, ang hirap. Correct. In terms of credit card, dati ayoko din ng credit card, pero Oo. nakita ko yung value niya in managing your cash Oh, flows. really? Kasi How? sobrang busy.
Kasi sobrang visible na sa'yo lahat kung saan napupunta yung pera mo. Pag cash Talaga? kasi, pag cash kasi, although ever since nagka-work ako, gumagamit ako ng cash app Oo. wherein I monitor all my cash flows. Like hanggang sa Wow. 5 sentimo. Para lang makita ko, for example, yan, nakaganyan. Buong since 2007 ko to, Wow. 17 ko to ginagawa. Simula nagkatrabaho ako, nagkapera ako, nag-manage ako nung pera sa phone, lahat ng transaction ko. Kasi importante for me na, for example, sa credit card, mas madali kasi nakikita mo lahat kung saan napupunta yung pera mo. I see. So mas madadalian ka din na, okay, alam mo yung pwedeng bawasin. Ang dami kong McDo dito, ang dami kong Jollibee pala, ganyan. So kikita mo Yes, talaga. It grocery. really helps me. So na-manage ko din yung tinuturo ng mga credit card expert na yung cut-off nung Yeah. statement of account. Sobrang helpful, no? Huwag kang gagastos bago yung cut-off. Tsaka ka gumastos after nung cut-off para almost 60 days Mm, yung turn around nung money mo. mm, So, yun yung mga natututunan ko na, helpful talaga siya. Pero at the same time, of course, hindi mo dapat isipin na yung credit card mong limit mo ay mm. pera mo. Oo, hindi I think talaga. ng mostly na feeling nila pag may limit sila, pera nila yon. Hindi po yun pera, utang po yun. Yeah, self. Ako din naman handle ko yan sa sarili ko. Pero siguro ano lang, just to wrap up, in Mm, terms of finances, iba-iba talaga tayo ng situation. May mga kilala ko na graduate, talagang sila yung nag-support sa family nila, talagang walang natitira sa sarili. May mga graduate naman ako kakilala na hindi nila kailangan magbigay sa family nila kasi well-off naman sila. So ako siguro nasa gitna ako na hindi naman ako required na buong-buong suporta. Kalahati lang siguro ganun. And ang natutunan ko talaga sa finances ay may kanya-kanya tayong situation. Hindi porket pare-pareho tayo ng sahod mm, ay pare-pareho din dapat tayo ng savings. We cannot really impose na mag-save ang isang tao kasi we don't know their situation. mm, Ang siguro ang kailangan lang natin mindset in this capitalist uh, society that we have, as much as kaya mong mag-live within your means, live within your means. mm. Kung hindi naman masama yung from time to time mag-splurge ka, no? Pero splurge on something that you really value. Like for example, sa food. Kung gusto mo talaga mag-splurge sa food, splurge on food. Huwag mo din naman sobrang tipidin yung sarili. Kasi yung mga yan, ano yan nagde-develop ng reward, no? Reward mindset na, sige, gagalingan ko kasi may gusto akong pag-ipunin. So, Mm. wag masyadong tipirin, wag din naman sa masyadong sakto lang, no? Hindi naman yung talagang maghihikahos ka na sa buhay. Ah, ayun. At lagi kong iniisip, hangga't wala kang naapektuhan na ibang tao. For Ay, example, responsibility ka na napabayaan mo kasi sobrang gastos mo sa ibang bagay. mm, For me, yun naman yung hindi maganda. For example, ngayon ako may binabayaran akong lupa, pinag-aaral ko yung bunso namin. Alam kong responsibilidad ko yun at tinanggap ko na siyang responsibilidad ko. So, I make sure na I don't fail to show up dun sa responsibility na yun. So hangga't wala, gumastos ka lang hangga't alam mo yung responsibilities mo ay covered. Pero kung natatamaan na yung responsibilidad mo, kung may anak ka, may pamilya ka, gastos ka ng gastos sa ibang bagay, ah, there's nothing wrong on that. So yun yung yun yung thinking ko. Iba-iba tayo ng situation, as long as hindi natatamaan yung responsibilities natin. Okay lang yan, pera mo yan eh. You work hard for that. Yun yung mindset ko. tama. Ako naman, as much as we want to heal our inner child, let's also learn to limit again our spendings as much as we can. And at the same time, if hindi talaga kaya, then try to find other streams of income. Kung parang physically, mentally, tingin mo magagawa mo pa. But at the end of the day, God will provide. God will Yeah. provide nga, hindi naman. Wag Totoo naman yan. totoo naman, pero wag din natin masyadong abusuhin si Lord na parang God will provide, sige gagastos ako ng gagastos, hindi gano'n. Kumbaga kailangan din na maging mindful din talaga tayo and intentional with our spendings. It's something that I'm still also learning, pero hopefully as we go through life and all, we learn. And then maganda nga din yung sinasabi mo na parang cash flow analysis. Sobrang simple lang niya, parang inflows mo and then yung expected outflows mo, yun na yung
parang pwede mong paglaruan, eh. So, bantayan lang din natin as much as we can. But At least na di nagne-negative. oo, wag kang lulubog. Totoo. Correct. Ang hirap kasing umahon talaga, guys. I mean, may mga hotlines tayo for those na nababaon sa utang, Correct, ano. correct, correct. Kasi minsan kasi psychologically mo siya kailangang i-approach, eh. Correct. May nabasa ako, may mga napapanood ako mga radio programs na tinutulungan nila yung Yes. nahihirapan sa finances. Kasi minsan it really hindi na lang siya financial problem, eh. Minsan psychological, minsan True, mental issues na true, talaga din siya. So, madaming factors ang pera at nabubuhay tayo sa mundo na pinapaikot at pinapatakbo ng pera. true. Just that we have to remember that we cannot be controlled by the money. We control the money. Yan yung lagi ko mindset. We're not controlled by the money. Rather, we are the one controlling our money. Yun Yes. yung lagi kong iniisip. Kasi mahirap talaga siyang kontrolin. True. And ayun, find people talaga. Find the right people that can help you manage your finances. May mga nakikita ko, may mga life coaches na nagpo-provide Yes. ng kanyang service. May mga insurance financial agents na kaya ko yung tulungan with your finances. Really find people that you trust that can help you with your money na alam yung ang focus ay tulungan kayo at hindi kayo pagkakitaan. True. Yun lagi kong mindset. Kasi madami talagang madaming mga tao na pwede natin kausapin about pera. We really have to find the right people that can help us. And Ganda. ayun, kumayod tayo ng kumayod. At madami tayong pangarap sa buhay. Anuhin natin ang mga sarili natin. Alipin din natin ang mga sarili natin. Correct. Diba? Marami tayong pangarap sa buhay, eh. So mag-set tayo ng goals. For example, yung parents ko gusto mag-travel, so kailangan natin pag-ipunan yung travel fund nila, ganyan. Yung may mga ganun, may pinag-aaral kang kapatid, may binibili kang lupa, set goals kung ano yung unahin mo. Hindi kayang sabay-sabay, eh. So dapat talagang set goals. And I that's love for now. topic. I really love money topics Yes. talaga. And yeah, that's it for now. Again, name my is- name is Kate. And we are your millennial managers, PH. PH. Yan, happy week. Ubusan ng oras ang dadaldal. Thank you guys. Thank you.